check ko. Wala akong chocolate. Naulan. Naulan. Wala. Silin. Okay lang. Again. Anong animal niya, BC? Oh, you have question. Okay naman. Pagod, pero it's the kind of pagod na very satisfying and very fulfilling. Kasi kahit na almost wala kami pahinga and pagod, you get to see your work flourishing. Ano ba mo ka? Hindi. Like, you get to experience the beauty of getting tired because of your work. Parang ganon. Para sa akin lang naman yun. Like, sa experience ko ngayon, ito yung mindset ko, and I'm trying to put my mindset in the right place. Or, yun. I'm trying to I'm trying my best para like, alam mo yun, isipin siya ng ganong direction. But of course, I understand na parang not everyone have the luxury to say the same when it comes to work. So, nirespeto ko din yung kung ano yung mindset ng ibang tao sa work. Pero ako, if I'm gonna answer the question, gusto ko pag napapagod ako. Gusto ko pag wala akong pahinga. Kasi para sa akin lang naman, para sa sarili ko, pagka wala akong pahinga, ibig sabihin, marami akong ginagawa. And pag marami akong ginagawa, hindi ako nakakapag-isip. Kasi pagka like, nasa bahay lang ako, pag wala akong ginagawa, nakakapag-isip ako. And ayoko yun. I don't wanna live inside my brain. And alam niyo before, kwento ako sa inyo. Before, nung mga bata ako, simula kasi bata ako, I'm working. Not because hindi, wag na. Anyway, simula bata ako, tinutulungan ko yung tita ko magbenta ng empanada. Kasi I really love the idea of working. I love the idea of making money. I love the idea of yun nga, nakakapag-provide ka sa family mo. Or nakakapag-provide ka sa sarili mo na hindi mo kailangan hingin yun sa family mo. I love the idea of that. Before, hindi pa ako pinapayagan ng parents ko mag-work. Pero nung I had to build their trust sa akin when it comes to working. Parang kailangan ko pang nung bata ako, kailangan kong i-build yung trust ng mom ko, build yung trust ng dad ko sa way ng kung paano ako mag-decide on my own, kung paano ako mag-decide when it comes to kung paano ko ginagastos yung pera ko, kung paano ko iniingatan yung pera ko, paano ko nagtatrabaho. I had to build their trust when it comes to that. Kaya siguro din na let go nila ako ng maaga kahit bata pa ako. Kaya din siguro na let go nila ako ng maaga na nakaka-uwi ako ng Philippines na ako lang mag-isa, umuwi ako na mag-isa kasi na-establish ko yung trust sa relationship namin ng parents ko. To the point na they know na if I'm gonna make a decision, they know na
pinag-isipan ko yun. Kasi yun yung establish ko sa kanila. Then, ano pa ba? Then yeah, even though nag-work, may time talaga sa life ko na nag-work ako ng 3 jobs. Sabay-sabay. Na to the point, sinasabihin ako ng ate ko na, may binubuhay ka ba pamilya? Bakit ka 3 jobs? Kasi, dun ko nakukuha yung satisfaction sa pagtatrabaho. And it's not even a bad thing. It could be a bad thing for some people. Or pagka narinig mo parang, oh, that sounds like a problem. Pero kasi, yun yung nag-work para sa akin. When I'm working, I'm happy. Lalo-lalo na pagpagod ako sa trabaho. Pero syempre, dapat hindi nyo binaburn out din yung sarili nyo. Or like, ay, gagi! May nakita akong billboard. Ano ba to? Kuya, abanti ka pa, kuya. Konti lang. Alam, hindi ko pa yung nakikita. Ay, okay na po. Ex ko yan eh. He's winning in life. That's good. May kumaingay po. Alive ako. Okay. Saan na tayo? Saan tayo sa... Oh. Anyway. Alam nyo, yung Guadalupe's na billboard na... Kasi nakikita ko nakikita ko na nagpapa-billboard kayo nung... Yung sa Guadalupe's, yung LED na billboard. Tapos ngayon ko lang nalaman. Nung isang araw, kahapon nata. Kasi nung isang araw, nalaman ko nung dumungaw ako sa balcony ng condo ko. Na nakikita ko pala yun. Kasi pumupunta pa ako talaga dito. Napapa-drive pa ako para makita ko yung mga pinapa-billboard nyo. Pero, nakikita naman pala siya sa condo ko. So, pagka dumungaw ako, makikita ko yung mga LED nyo. So in the future, alam ko na yung gagawin ko. Doon ko na lang yun papanoorin. Kasi gagawin mo, Mika, for today. Nag-workshop ako. Acting workshop. This past few days, puro ko workshop eh. Singing, dancing. Finally, I'm doing the personality workshop. Because I needed, like, acting. Yun nga, nag-start ako ngayon sa acting. Tapos, nag-workshop ako para I can present myself better para sa inyong lahat. Really excited. Sobrang excited ko sa acting workshop kasi yun nga, before nag-workshop na talaga ako. And ngayon ulit ako nakabalik sa workshop. Tapos parang every time na nag-workshop ako, parang lagi ako may bago, laging natututunan. And mas nagiging ako, sobrang empath ko kasi na tao. So parang lahat talaga, parang ako sponge. And it's, I don't know if it's a good thing or a bad thing. Parang talaga akong sponge. Lahat ng nakakausap ko, na-absorb ko. So parang, even pag nag-workshop, na-absorb ko. Parang siyang, it's a good thing in a way na parang madali akong, for example, may character
nararamdaman ko siya, parang ganun. Pero it's a bad thing naman when it comes to other people na, for example, maririnig ko yung kwento nila, parang lagi kong ilalagay yung paa ko sa sapatos nila, tapos masasaktan ako for it eh. Don't like that sometimes. Pero it's a good thing also sometimes, kasi parang naniniwala ako na pag mas nararamdaman mo yung nararanasan ng isang tao, mas matutulungan mo sila mas maaabot mo sila, yun na lang. Mas maaabot mo sila. Pagka like, nararamdaman mo sila, mas maaabot mo sila, parang. Pero syempre, kahit di mo sila nararamdaman, kahit di mo nararanasan yung nararanasan nila, dapat abutin mo pa rin sila sa abot na makakaya mo kasi. Yun nga, you're lucky enough to not feel everything that they're feeling. So, if mayroon kang extra space to help other people, do it. Parang ganun. Yun yung mindset ko. If ever na hindi nyo nafe-feel yung nafe-feel ng ibang tao. Yan. Wala akong dumi sa mukha. Wala akong makeup kasi. Kasi nag-workshop lang ako. Tapos may event ako mamaya, tapos mag-glam. So, hindi na ako mag-makeup. Mas gusto ko dito mag-live sa broadcast channel, mas intimate. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I carried in everlasting arms. You'll never let me go. Mga upcoming TVC. Secret. Lahat ng mangyayari sa mga upcoming months, kailangan nyong ikagulat at hintayin na lang. Wala kayong makukuha sa akin ngayong araw na to. Hindi na ako magsasabi ng mga ganap ko. Hintayin nyo na lang. Guys, ano yung kung meron akong i-guess sa YouTube channel ko, sino at anong gusto nyong content, yun na lang. Ano po next ganap? Ewan ko, Queenie. Charot. Ay, kaibigan ko po yan si Queenie. May lahi ka bang singer? Actually, sabi nila, buong family ko sa mother side ko, walang kumakanta, hindi marunong sila kumanta. Kaya nagulat sila na may singer sila na pamangkin at anak. Papa ko, sabi ng lola ko, lolo ko daw magaling kumanta. Lola ko performer. Kumakanta pero hindi ganun magaling.
electric. I'm so sleepy. Bye-bye.